Next ay use logic. Show how one idea follows another. Build your case and use logic. Ano daw po ang ibig sabihin? Gagamit tayo ng logic. Isa pamagitan ng logic natin, pinapatatag natin yung pinaniniwalaan nating aral. Paano natin gagamitan ng logic ang ating kalaban? Gamit yung ating doktrina. Yan ang magandang tanong. Ho? Ito, tingnan nyo. Isa sa paniniwala ng lahat ng mga anti-Sabatarian ay walang taong nangilin ng Sabat pagkatapos nalikhain si Adan at si Eva. Walang nangilin. Ganyan ho yung stand nila, mga kapatid. Pero tayo, naniniwala tayo na pinapangilin na ang Sabat after na ito ay likhain ng Diyos. Bakit? Sabi ng 2:27 ng Marcos, nilikha ang Diyos ng dahil sa tao at yan tao ng dahil sa Sabat. Ang salitang tao ay walang limitasyon. Sa madaling salita, gagamitan natin ng logic at the same time, doon sa logic na yun, nandun yung tamang pakahulugan at damang doktrina at pangunawa natin. Ngayon, tanong na may paliwanag. Ito yung tanong. Naniniwala ka ba na pinayagan ng Diyos na yung ikapitong araw na binasbasan niya at ginawang banal ay lalapastanganin ng mga tao sa loob ng mahabang panahon at saka lang ipapangilin pagkatapos ng pagkaalipin ng mga Israel sa Ehipto? Ibig sabihin, ang tinatanong mo ngayon sa kausap mo, naniniwala ka ba na hinayaan ng Diyos na lapastanganin ang banal na araw na ikapitong araw sa mahabang panahon sapagkat mahigit sa 2,000 taon matapos na sila'y maalipin sa Ehipto? Naniniwala ka ba? Ganun yung tanong. Na hinayaan ng Diyos na lapastanganin ito. Binasbasan niya, ginawa niyang banal. Hinayaan niya lang na baliwalain ito ng mga tao. Yun yung logic na at the same time, ginigising mo yung kanyang ulirat, mga kapatid. Sapagkat papaano natin tatanggapin na binasbasan ng Diyos yan, ikapitong araw, banal yan, ipinangilin ng Diyos yan. Ang basbas ng Diyos hindi nawawala. Sang-ayon ho doon sa unang Kronika 17:27. Pagka pinagpala ng Diyos, hindi yan mawawala, mananatili magpakailanman. Lalabas ngayon na yung ikapitong araw na sabi doon ng ginawang Sabat ng dahil sa tao, ay naniwala tayo na yung taong tinutukoy doon, tao sa panahon ng gawin ang Sabat. Ika-6 na araw ginawa ang tao at ng ikapitong araw, yun yung Sabat, binasbasan. So lalabas ngayon, hinayaan ng Diyos na ang araw ng Sabat ito'y lapastanganin sa napakahabang panahon. Hindi ba ganyan ho ang paniniwala ng marami? Maraming nagko-comment sa atin eh. Hindi pa rin talaga nila maintindihan. Ayaw lang talagang intindihin. Kahit na ang totoo ay punong-puno ng logic yung ating ibinibigay na tanong na may challenge sa kanila. Kaya nailalagay ho natin yung logic at the same time ay naroon yung ating doktrina o paniniwala doon sa tanong na ating binitawan. Effective ho yan, mga kapatid. Number 5 po dito sa mga dose natin, appeal to higher values. As well as logic, you can use a little emotion by appealing to worthy motives that are hard to disagree. Ano daw po ang ibig sabihin? Appeal to higher value. Yung ating ginagamit na logic ay binibigyan natin ng emotional appeal. Appeal na may emotion. Na para bang sinasabi natin, kapatid, pinahalagahan ng Diyos ito. Hindi natin pinahalagahan. Hindi nga ba, mga kapatid, ginagamitan ng halimbawa sa mga magulang o kahit na nga hindi magulang, kaibigan eh. Ang isang bagay na mahalaga sa iyo, iniingatan mo, makikita mo, hihiramin ng iyong kaibigan, tapos hindi man iingatan. Limbawa na lang, laptop or cellphone, tapos hiniram sa iyo, tapos hinahayaan na lang malaglag, hindi ginagamit ng maayos, hindi tayo matutuwa. Itinangin ng Diyos yan eh. Pinahalagahan ng Diyos yan. Pero hindi ho natin pinahahalagahan. Kaya mahihirapan po silang tumutol. Yung pong mga argumentation na ginagamitan mo ng emosyon na hindi nila matutulan. Ang katotohanan naman talaga, mga kapatid, hindi matutulan eh. Yun na lang pong mga pagtutol na ginagawa ng mga tao ngayon eh. Kitang-kita namang hindi na ginagamitan ng tamang interpretation o tamang analysis, mga kapatid. Ito pa yung isang question, no? Yun bang Sabat sa 10 utos na inutos ng Diyos ay yun din ba ang ikapitong araw na binasbasan niya sa Genesis? Tingnan niyo pa mabuti ang tanong. Inilalatag mo dito yung kahalagahan ng utos na tinututulan niya. Isipin mo yan, no? Yun bang Sabat sa 10 utos na inutos
utos ng Diyos. Kargado ng laman yan, ha? Ay yun din ba ang ikapitong araw na binasbasan niya sa Genesis? Puro positibo yan eh. Walang hindi ho dyan. Kasi yung Sabat na nasa 10 utos, yan yung ikapitong araw sa Genesis 2:1 at hanggang 3. Pagka sinabing hindi, ay pag binasa ho ninyo yung Exodus, yung 10 utos, na alalahanin mo araw ng Sabat upang ipangilin, ay sinasabi ro na sapagkat nilikha ng Diyos ang langit at ang lupa at nagpahinga ng ikapitong araw. Ang tinutukoy talaga dyan, walang iba kundi yung Genesis chapter 1 at yung chapter 2 verse 1 to 3. Yan na yun, na inilagay na Sabat ang tawag doon sa Exodus. Ngayon, pag tinanong mo ngayon yan, kinakarga mo na doon yung mga mahalagang nilagay, ginawa ng Diyos sa araw ng Sabat na hindi niya pwedeng sagutin ng hindi. Kaya lagi nating challenge yung ating mga taga-subaybay na ayaw, sumang-ayon sa atin. Ano ho ang sagot nyo? Paki-comment nga. Halimbawa sabihin nyo, sa tanong na yan, ay ito ang sagot ko. Subukan nyo lang po mga kapatid. Aabangan ko po yan, tatalakayin natin sa susunod. Titingnan lang ho natin kung ano ang magiging sagot ninyo sa tanong na iyan. Kasi pag tinignan nyo po mabuti, parang walang bigat ang tanong. Subalit may mga kasunod pang tanong na ating ibabato. Parang mahina muna yung tanong na ibalagay natin, pagkatapos ipa-follow up natin. Sunod na tanong, nananatili pa ba ang Sabat na ikapitong araw na binasbasa ng Diyos ngayon o wala na? Tingnan mo ha, kinargahan natin ng impormasyon at kahalagahan at pagpapahalaga ng Diyos yung ating tanong. Nananatili pa ba ang Sabat na ikapitong araw na binasbasa ng Diyos ngayon o wala na? Aber, sagot uli mga taga-subaybay, mga taga-pakinig, tingnan natin kung ano yung sagot. Kapag ka sinabi niyang hindi na nananatili, patay. Kasi yung ikapitong araw, bahagi ho ng isang linggo yun. Hindi pwedeng tutulan, ha? Tingnan nyo. Sasabihin hindi na, paano ngayon yan ay yung ikapitong araw na binasbasan ay bahagi ng isang linggo? Walang matino na sasagot ng hindi. Sa madaling salita, nananatili. Kaso ang karugtong ay ang laman ng iyong tanong ay nananatili pa ba yung Sabat na binasbasan ng Diyos? Yung tinanggap niya ngayon, nananatili, may basbas. Kita po ninyo yung bigat ng tanong. Pero ito kasi hindi naman niintindi ng mga anti-Sabatarian. Sa kanila, wala yan eh. Pero sa totoo lang, sulit yung question. Hindi pwedeng hindi nananatili yan. Bahagi ng panahon yan eh. O ngayon, kung nananatili pala yan, ay ang sunod po ay kung hindi na nananatili, wala na ba yung ikapitong araw ng sanglinggo dahil yun ang binasbasa ng Diyos ayon sa Genesis? Kung ang sagot ay hindi na, yan ang follow-up. Kung hindi na nananatili, wala na ba yung ikapitong araw ng sanglinggo? O, halimbawa, tututol ha, yan ang follow-up. Wala na ba yung ikapitong araw ng sanglinggo? Tapos lalagyan po pa na binasbasa ng Diyos ayon sa Genesis. Yan po ang mga magagandang tanong sa pakikipag-usap po natin mga kapatid. Kaya mauobliga siya na sasabihin niyang nananatili. Ngayon, yung sinagot niyang nananatili, may basbas. Sinagot niya na nananatili, may basbas. Bakit hindi niya pinahalagan? Yun ang may basbas na araw. Sa 7 araw sa isang linggo, 6 na araw doon, di mabinasbasan. Isa lang ang binasbasan ng Diyos, itinangi. At naniniwala siya ngayon na yun ay nananatili. O, di ba? Ngayon, isa pa. Hindi ba ang ikapitong araw ay bahagi ng isang linggo? Pagka tututol talaga, pagkukontra, yan ang mga follow-up question. Hindi ba yung ikapitong araw ay bahagi ng isang linggo? Ang sunod ay, saan napunta ang ikapitong araw? Ilang araw na lang ang isang linggo ngayon? Yan ay mga follow-up question doon sa tutol. Kasi pag sinabing nananatili, tapos na ang usapan. Panalo ka na. Hindi lang natin sasabihin, pero mararamdaman na ng ating kausap yung ganun, mga kapatid. Kung marunong makiramdam. Kagandahan noon, kung hindi man siya maniwala yung ating kausap, ay yung nakikinig ay makikita po niya yung bagay na iyon. Okay, number 6,